Good day everyone, Coach Mike TV here. So kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin yung notification bell para ma-notify kita sa mga bagong uploads ko. So ituturo ko sa iyo ngayon sa video na to at ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit ba nababawasan ng subscribers ang mga small YouTuber na kagaya ko. So stay tuned para malaman mo kung ano ang sagot doon. Update muna tayo guys. So ito yung 4 days or day 4 ng challenge natin from YouTube. So we are now 4 out of 30 days. So malapit na tayong matapos sa 30-day challenge natin kay YouTube. So i-update ko muna kayo guys sa challenge natin, no? 30 days challenge. So this is the 4th day of my challenge from YouTube. So today is June 20, 2020. So remember, nag-start tayo ng first video natin sa challenge na ito noong June 17, 2020. So shout out muna tayo mga kapatid, no, sa mga bago nating subscribers. So shout out kay DFB, Jaren Madrelejos, Maan Acera, Gayem Chris, Cloudy Blush, Gamer Rose, and Shy Relaxing Music. So sila yung mga bago nating subscribers. But sad to say guys, no, ito nga sabihin ko sa inyo, nangyayari talaga to sa mga YouTuber. So yesterday, nakita ko yung subscribers ko na we are down to 46. So itong bago nating subscribers ay 8. So last time, or 7. So last time na nag-check ako is 50 subscribers na yon. So kung nadagdag mo yung 7, so dapat 57 subscribers na yung meron sa atin ngayon. Pero sad to say, this morning nakita ko sa analytics ko na we are down to 46 subscribers. But that's fine. No, okay lang yan. So ituturo ko sa inyo mamaya kung bakit ba, at ipapaliwanag ko sa inyo yung na-discover ko, bakit ba ako nabawasan ng 11 subscribers. No? From 57 dapat down to 46. So yun nga, magsisimula na tayo ngayon sa topic natin. No? Sa araw na ito, ang sasagutin natin yung last time na katanungan. Saan nga ba tayo pupunta pagkatapos ng buhay na ito? So siguro naiisip ninyo mga kapatid na pag namatay tayo, wala na. Tapos ng buhay. Siguro naiisip nyo na pag namatay tayo, meron pupuntahan pero napaka-vague, okay, o napakalabo. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. So, sabi ng iba, mabubura daw yung isipan natin or yung alaala natin sa mundong ito. Sabi naman ng iba, pag masama ka, diretso ka sa impyerno. Sabi ng iba, pag mabuti ka, diretso ka sa kalangitan. So ano nga ba talaga yung kasagutan na maaari magbigay ng tuldok sa katanungan na ito? So this is Coach Mike TV. Ipapaliwanag ko yan sa inyo sa abot ng makakaya ko, according sa knowledge na meron ako mula sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. Sasagutin na natin ang tanong na, saan nga ba tayo pupunta pagkatapos ng buhay dito sa mundo? So maaari guys, no, sumagi sa isip ninyo ang word na kamatayan. At pag naririnig ninyo ang word na kamatayan, kayo ay natatakot. Tayo ay nangingilabot. O yung iba naman walang pakialam. Wala silang pakialam kung mamamatay na sila sa araw na ito or kung oras na nila. Wala silang pakialam dahil malakas ang kalooban nila o maaaring siguro wala nang patutunguhan yung buhay nila. Kaya yung iba nagkakaroon ng suicidal thoughts, lalo na pag maraming problema, lalo na kapag maraming stress or depression sa buhay na pinagdadaanan ang isang tao. Gusto na nilang wakasan or patayin ang kanilang sarili. So remember guys na it is against the law of God na patayin yung sarili mo, no? Ang pagpatay sa kapwa according to the 6th commandment, no? Thou shalt not kill. So ganun din, kapag pinatay mo yung sarili mo, it is included in the 6th commandment. Bawal pumatay or wag kang papatay. So ngayon guys, ano ba ang death? Okay, ang death ay sa definition, ito yung paghihiwalay ng katawang lupa mo sa kaluluwa mo. Okay, so ito yung kaluluwa, ito yung katawang lupa.
Nung pinanganak ka sa mundo, nagsama yan. So habang lumaki ka or habang lumalaki ka sa mundo, magkasama yan. At pag namatay ang iyong katawan or yung pag namatay na ang isang tao, ang kanyang katawan ay babalik sa alabok. So nakalagay yan sa Genesis. At itong kaluluwa, hindi natin alam kung saan to pupunta. So ito yung pag-uusapan natin ngayon na maaaring makapagbigay sa inyo ng kasagutan. Okay? Saan nga ba pupunta yung kaluluwa natin pagkatapos nating mamatay? So recap tayo, no? Ang kamatayang pisikal ay ang paghihiwalay ng katawan sa kaluluwa. So patay na tayo pag ganun. Pag hindi pa naghihiwalay yung katawan natin at yung ating kaluluwa, ibig sabihin buhay pa tayo. No? Kung sakali man na pumanaw ang isang mahal natin sa buhay, at kung sakali man na tayo ay pumanaw na, no, huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil alinsunod sa mga nakalagay sa mga banal na kasulatan sa New Testament, ang ating tagapagligtas na si Jesucristo mismo ay namatay at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay na maguli. So sa English, ang tawag sa nangyari sa kanya ay resurrection. Ang resurrection naman ay muling pagsasama ng katawan at ng espiritu, no, ng kaluluwa muli at hindi na muling maghihiwalay pa. Ito ay kagaya ng nangyari kay Jesucristo. Pero guys, bago mangyari ang pagkabuhay na maguli, pagkatapos nating mamatay, meron muna tayong pupuntahan na kalagayan bago tayo mabuhay na maguli. So ano ba yung kalagayan na tinutukoy ko? So ito ay yung tinatawag na paraiso or kulungan ng mga espiritu, or sa madaling sabi, daigdig ng mga espiritu. So babasahin ko sa inyo yung sinabi ni Alma. So sa last video ko, nabanggit ko rin itong si Alma na isang dakilang propeta sa lumang Amerika, at siya ay isang magiting na propeta ng Panginoon at napakatapat at napakabuti. Okay, sa history din, siya yung maraming nabinyagan at napaanib sa kawan ng Panginoon. So babasahin natin ngayon sa kanyang sulat sa Alma chapter 40 verses 11, 12, and 13. Isama na rin natin yung verse 14. So samahan nyo ako sa pagbabasa. So sa 11, sinabi niya dito, siya ay nagsasalita sa kanyang anak na pasaway, no? Ang pangalan ng kanyang anak ay si Corianton, at sinasabi niya sa kanyang anak yung mga bagay na maaaring mangyari pagkatapos mamatay ng isang tao, which is applicable sa atin sa panahon natin ngayon dahil maraming nagtatanong sa atin kung saan nga ba tayo pupunta pagkatapos natin sa mundong ito, pagkatapos ng purpose natin, pagkatapos nating mabuhay sa mundong ito. Or maaari nagtatanong ko nasaan ang lolo mo ngayon, kung nasaan ang lola mo ngayon, or yung mga ancestors mo na pumanaw na. So, sorry sa mga buhay pa yung mga ninuno nila or buhay pa yung kanilang mga lolo't lola. So, basahin na natin sa verse 11 up to 14. So, sinabi dito, ngayon, hinggil sa kalagayan ng kaluluwa sa pagitan ng kamatayan at ng pagkabuhay na maguli, yun ang pagitan ng kamatayan at ng pagkabuhay na maguli, masdan, ipinaalam sa akin ng isang anghel na ang espiritu ng lahat ng tao, matapos na sila ay lumisan sa katawang mortal na ito, oo, ang espiritu ng lahat ng tao, maging sila man ay mabuti o masama, ay dadalhin pabalik sa Diyos na nasa kanila ay nagbigay buhay. At sa ngayon, ito ay mangyayari na, ang espiritu ng mga yaong mabubuti ay tatanggapin sa kalagayan ng kaligayahan o tinatawag na paraiso, isang kalagayan ng pamamahinga, isang kalagayan ng kapayapaan kung saan sila ay mamamahinga mula sa kanilang mga suliranin at sa lahat ng alalahanin at kalungkutan. So ito yung pupuntahan, my dear mga kapatid, no? Ito ay pupuntahan ng mga taong mabubuti, yung daigdig ng espiritu, kung saan mamamahinga sila sa lahat ng mga stressful days sa mundo, sa lahat ng mga depression days sa mundo, sa lahat ng mga paghihirap sa mundo, sa lahat ng pait sa mundo. Kung sila ay mabuti, o kung tayo ay mabuti, dun tayo
pupunta. So sa verse 13, ipagpatuloy natin, at sa gayon, ito ay mangyayari na ang mga espiritu ng makasalanan o yaong masasama, sapagkat masdan sila ay walang bahagi o kahati sa espiritu ng Panginoon, sapagkat masdan pinili nila ang masamang gawain sa halip na mabuti. Ano pat ang espiritu ng dyablo ay pumasok sa kanila at inangkin ang kanilang tahanan, at sila ay itatapon sa labas ng kadiliman, at magkakaroon ng pagtangis at panaghoy at pagnangalit ng mga ngipin, at ito ay dahil sa kanilang sariling kasamaan, palibhasay na akay sa pagkabihag ng kagustuhan ng diablo. So kung tayo naman ay naiiba ang direksyon, or kung meron kayong kilala na mga taong naiiba ng direksyon, sa madaling salita ay masamang tao na pumatay, na nagnakaw, na mandarambong, at hindi man lang nagsisi sa kanilang buhay, sila ay hahantong or sila ay tutungo sa kalagayan na napakasaklap. Okay? May panaghoy, may pagngangalit ng ngipin, may kapighatian, may kalungkutan, at lahat na ng mga negative emotions na maaari mong maramdaman ay nandoon na sa mundong yon ng mga espiritu. Okay? Sa 14, ngayon, ito ang kalagayan ng mga kaluluwa ng masasama. Oo, sa kadiliman, at isang kalagayang kakilakilabot na takutan ng anyo dahil sa nag-aapoy na pangingit-ngit ng puot ng Diyos sa kanila. Sa gayon sila mamamalagi sa ganitong kalagayan. Gayon din ang mabubuti sa paraiso hanggang sa panahon ng kanilang pagkabuhay na maguli. So bago sila mabuhay na maguli, ang masama o mabuti, no? Pagkatapos ng kamatayan, andito sila sa kalagitnaan. Okay? Kamatayan, yung daigdig ng espiritu, masama or mabuti, at yung pagkabuhay na maguli. So yung kalagitnaan nun, yun po yung hahantungan natin, or yun po yung pupuntahan natin na mabubuti or masasama. So ito po yung message ko sa mga tao na siguro nanonood ka ngayon at gusto mong magbago. Okay? At ikaw ay may ginagawa na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos, hindi kaaya-aya sa paningin ng tao, at ikaw ay nakokonsensya na. Okay? Nagigilty ka. Mas madali yon. So ganito yung gagawin mo, kagaya ng mga previous video ko. Panoorin mo yon, may mga tips ako doon kung paano ka mas lalapit sa Panginoon. So unang binigay ko sa inyo ay yung pananalangin. So tinuro ko sa third video ko sa day 3 challenge ko kung paano manalangin. So i-check mo na lang yan sa description, ibibigay ko yan dyan para mapanood mo. So kung ikaw ay nagnanais na magsisi, nagnanais na magpakabuti, at nagnanais na pumunta sa kahantungan na paraiso, no? Dun sa nabanggit ko sa scripture kanina, sa alma, ay magbagong buhay ka na. Okay? So lahat tayo nagkakasala. Hindi kita sinisisi sa mga nagawa mo, at hindi kita lalong ilulugmok or ibabaon or ida-down sa mga nagawa mo, dahil ako mismo ay nagkasala din. Magkaiba lang tayo ng mga pagkakasala, so walang perpektong tao. At alam ko na lahat tayo ay mahal ng Diyos, at alam ko na may pag-asa ka kung sino ka man. May pag-asa ka na bumalik sa Kanya. So yun nga guys, so alam ko na lahat tayo nagnanais na maging mabuti, at lahat tayo nagnanais na makasama natin ang Panginoon sa Kanyang kaharian pagdating ng panahon. At alam ko na malapit na dumating ang Panginoon sa panahon natin ngayon. So alam ko na hindi na magtatagal. Lahat ng paghihirap, lahat ng itong pandemic na kinahantungan natin, or sa kalagayan natin ngayon na sinasabit natin na pandemic, alam ko na darating din ang panahon na mawawala yan. Lahat ng sakit, lahat ng mga negative na meron sa mundong ito, frailties, lahat ng abnormalities, ng irregularities sa mundong ito ay mawawash away yan pag dumating na ang tagapagligtas nating si Jesucristo. So alam nyo ba na ang kamatayan ay katuparan ng pagkabuhay na magmuli, at ito ay kabilang sa plano ng Diyos. So kung takot kayong mamatay, kung ayaw ninyo ang konsepto ng kamatayan, well, sa ngayon pa lang, aralin nyo na ito talaga ay parte ng buhay, na ito talaga ay kinakailangan sapitin ng isang tao, dahil ito ay plano ng Diyos para sa ating buhay
sa next life. Okay? Life in the eternity. So tandaan ninyo guys na eternity starts now. So pagkatapos ba ng pagkabuhay na magmuli, tapos na ba doon? So hindi pa. Tayo ay husgahan ng Panginoon. Tayong lahat, masama man o mabuti, billions ng tao na ipinanganak sa mundo simula ng panahon ni Adan hanggang sa wakas ng mundo, tayo ay mabubuhay maguli bilang regalo ng Panginoon nating si Jesucristo. Masama ka man o mabuti, ikaw ay mabubuhay ulit. Magkasama, ulitin ko yung resurrection, pagsasama ng katawan at ng espiritu muli at hindi na muling maghihiwalay pa. Yun yung meaning ng resurrection. So kung tatanungin mo ako ngayon, espiritu ba ang Diyos na si Jesucristo? Hindi. Dahil pagkatapos niyang mamatay, siya ay nabuhay ulit at na-resurrect siya at nagsama ulit ang kanyang katawan at buto, kaya siya ngayon ay nandoon sa kanyang kaharian na merong katawan at buto. So ganun din tayo, pag namatay tayong lahat, uulitin ko, tayo ay mabubuhay ulit, masama ka man o mabuti, at haharap tayo sa Diyos na tinatawag na Judgment Day. So maaaring pamilyar na kayo, ang iba sa inyo, maaaring pamilyar na sa tinatawag na Judgment Day. At yan yung day na kung saan na pinakahihintay natin at pinakahihintay ng Diyos. At yan yung final destiny ng tao, no? Kung pupunta ka ba sa Kanya or mapupunta ka sa panig ng masama. Of course, lahat ng yan ay i-determine, kumbaga sa exam, lahat ng yan ay malalaman sa mundong ito. Kung naipasa ba natin yung test sa mundong ito. Because the test in this world is to do good. Okay? At ito ang dahilan kung bakit, or ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ako gumagawa ng mga YouTube videos na about sa spirituality. Okay? Para makatulong ako sa mga tao, para malinawan sila, para makabalik sa kaharian ng Diyos. So, pero pasensya pa rin sa mga videos na ginagawa ko kung medyo hindi pa ako straight to the point, pero strive ako at ginagawa ko yung best ko na i-deliver sa inyo yung quality explanation. Okay, pero dahan-dahan nasasanay ako, hindi na boring kagaya ng mga first, second, and third videos ko, pero maaari boring pa rin ngayon. Pero I will assure you na next videos magiging splendid na yan. Kung meron kayong gustong ipaulit na topic sa akin and I can explain well in front of the lens, so pwede na, no? Pwede na nating ipaliwanag ng maayos yan sa inyo. So just comment your questions at sasagutin natin yan the next time. Okay? So after, ito na yung sasagutin natin na question next video. Okay? So after ba ng resurrection at ng judgment day, okay, na halimbawa na tagpuan ka na ng Diyos na mabuti ka, masama ka, medyo masama ka at mabuti, saan ka bang kaharian pupunta? Ano ba yung kalagayan ng magiging eternity mo? Ano ba yung walang hanggang destination mo? Okay? Aalamin natin yan sa next video. Okay? Sa day 5 ng challenge ng 30 days challenge. Okay? So maraming salamat guys. Yan lang muna. Pero guys, bago ko makalimutan ulit, no? So ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nga ba ako na walan ng 11, almost 15 subscribers in just one day. So ito kasi yung ginawa ko na maaari, no, na natanggalan ako ng subscribers. So mali pala yung ginagawa ko. So isinishare ko sa inyo to para hindi niyo nagagawin. Una, yung pagsali sa YouTube groups in Facebook, okay lang yon. Pero mali pala na i-share lang natin ng i-share yung mga links natin, kasi pag nag-click sila tapos nag-subscribe sila agad, madedetect ni YouTube na spammer sila or spam sila or robot sila dahil hindi man lang sila nanood muna at nag-like ng video mo bago sila nag-subscribe. So wag kayong magagalit sa mga nag-unsubscribe sa inyo, hindi po nila yan kasalanan. Meron yung mga tao nag-unsubscribe talaga, pero meron naman yung automatically nire-remove ni YouTube from your subscribers. Bakit? Dahil akala ni YouTube, yung algorithm ng YouTube o robot ng YouTube, na sila ay mga spammer. So make sure, no, number 2 tip ko na make sure na kapag sumali kayo sa mga groups, kapag pinopromote ninyo yung YouTube account nyo or channel nyo sa
mga iba't ibang social media platforms, see to it na sabihan mo sila kung anong gagawin nila, na panoorin nila yung mga videos mo, at least one whole video sa mga videos mo in your channel bago sila mag-subscribe at mag-like. At pindutin na nila yung notification bell. And by the way, kung bago ka sa channel na to, pindutin mo na yung subscribe button at ang notification bell para nang sa ganun ay ma-notify kita sa mga susunod na videos ko. So diyan na lang muna guys. Eternity starts now.